guys! Hello mga katipid tips! So nagpapadikit po tayo ng asukal dito po sa ating turones de mani or turon de mani. Magandang pang business to mga katipid tips, lalo na halimbawa kung meron tayong mga sari-sari store, pwede po ito. I-repack lamang po natin. Or kung nagtitinda na naman po tayo ng mga banana cue, turon, so pwede po natin itong ihilera. Diba? Kaya naman, kung tayo po ay mga nagpapabrika, pwede rin nag-uopisina, so pwede po natin itong ipa-order. Pwede po natin itong repack-repacken at dalhin po natin sa trabaho po natin, di ba? Kung maluwag po sa work po natin. So, ang kagandahan dito, ang mura lamang po nung puhunan. Panoorin nyo lamang po hanggang dulo kasi meron po tayong costing. Magkano nga ba yung posible po nating tubuin dito? So, ang ganda ng pagkakaluto mga katipid tips. So, kung paano ito gagawin, tara, samahan nyo po ako. Okay, so ang una natin gagawin ay magsasangag po muna tayo ng ating mani na gagamitin. So, kalahating kilo lamang po yung gagawain ko. Nakadepende na sa atin kung gaano karami yung gusto po nating gawain. So, pwedeng may balat, pwedeng walang balat. Para tipid sa trabaho, yung walang balat na po yung ginamit ko. Tapos ito, halimbawa kung talagang kakaririn na po natin ito, pwedeng magsangag na po tayo ng maramihan para tipid sa trabaho, tipid sa gatong, so pwede natin itong i-stock. Basta maganda po yung pagkakasangag ng ating mani. Malalaman po natin itong luto na, malutong na po yung pinakang mani, at kapag tinikman po natin yan, masarap na po yung lasa. So talagang makikita nyo yung pinagkaiba ng hilaw pa at sa luto ng mani. So, hahaluin lamang po natin ito hanggang sa maluto. So, after 15 minutes, okay na po ang sangag ng ating mani. Isa-set aside lamang po natin ito at iintayin po nating lumamig. So, sa same na kawali, isangag na din po natin itong sesame seed. Nabili ko po ito ng 10 pesos. Mabilis lang naman to. Huwag nyo nang titigilan sa halo kasi baka masunog. Habang sinasangag nyo yan, pwedeng pirat-piratin nyo po yan para lumabas yung lasa, aroma nung sesame seed. 1 to 2 minutes, okay na siya. And then, set aside. Okay, so habang pinapalamig po natin yung ating mga mani, ngayon, i-ready na po natin yung wrapper na gagamitin po natin. At kapag nahimay na po natin ito, hahatiin lamang po natin to sa gitna. Bali, ang isang wrapper ay meron na po tayong 100 pieces. Tapos, balik lang natin ulit sa wrapper habang hindi pa ginagamit para hindi po siya madry. Pwede na po natin durugin at para mas mabilis is gagamit po ako ng food processor. Bali, ayan po ay na-order ko online. Kung gusto nyo umorder, maglalagay po ako ng link. So, diba, kapag merong food processor, is sobrang bilis talaga. Okay na po yung pinakang pino po nito. So, yung pagkapino po ng ating peanut is ganito. Sugar. So, pwede kayong magdagdag, pwede kayong magbawas. So, depende sa tamis na gusto po natin. Kuhanin na po natin yung ating wrapper at ready na po tayong magbalot. Yung pinakang sukat po natin ay 2 takal ng 1 teaspoon. Kailangan din po natin ng tubig na pangsit. So, bawat piraso po, estimate tumitimbang po yan ng 10 to 12 grams. Okay, so ayan, pinakang haba nito is parang sukat ng normal na lumpia. Pagbabalot, tiyagaan po talaga itong mga katipid tips. Pero worth it naman po yun pag natapos na po natin. So, babalutin ko lang po ito lahat and then magbabalik po tayo. So, naku 127 pieces po tayo. So, ito, pwedeng hindi po natin to iprito lahat. Ilagay lang natin sa airtight container at ilagay lang po natin sa chiller. So, ako, ang gagawin ko, ipiprito ko po siya lahat para makita natin kung gano'ng mantika yung magagamit po natin at yung asukal na magagamit po natin para sa costing ay hindi po tayo mahihirapan, hindi po tayo manghuhula, diba? So, hindi naman siya agad kukunat kasi i-repack po natin yan. I-ready nyo lamang yung inyong mga kagamitan. So, malalaman yung mainit na yung inyong mantika kapag ginanyan nyo yung stick is bumubula na. Pwede na tayong maglagay ng ating turones. Pwede na din po tayong maglagay ng asukal po natin. Para natutunaw na din siya para kumapit dun sa ating turones. Sugar pa rin po yung ating gagamitin. Huwag lamang po nating ika-overload para mahalo po natin ng ayos at mag-coat po ng ayos yung pinakang sugar po natin. Tapos yung pinakang apoy po nito is alalay po lamang para po hindi bigla yung pagkakaluto at pumapit po ng maganda yung pinakang sugar po natin.
Hindi ko lang sure kung kitang-kita ba sa camera. So, nakadikit na yung pinakang sugar po natin, pero hilaw pa po yan. So, pwede na nating hanguin ng ganan. Kaya lang, kapag lumamig na po yan, hihiwalay po yung pinakang asukal natin dun sa turones. Kaya ang kailangan ma-achieve natin, mag-melt or mag-caramelize yung sugar po natin. Kaya, diretso pa rin po tayo sa halo para mas tumagal yung kapit ng sugar. Caramelize na yung ating sugar. Pwede na po natin itong hanguin. Ganda ng pagkakaluto mga katipid tips. Ang ganda ng kulay. So, yung natitira, ganun lamang din po yung gagawain po natin. Diba? So, habang piniprito naman po natin to, matitimpla po natin yung pinakang apoy para perfect, diba, yung pagkakaluto po natin. So, ito yung ating plain na turones. So, pwede pa tayong mag-coating dyan. So, lagyan lang natin yung tinost natin kaninang sesame seed and then alug-alugin lamang po natin yan. Bukod sa sesame seed, pwede rin naman na powdered milk yung gamitin po natin. So, yung milk na ilalagay ko dito ay yung nilalagay sa scramble, yung powdered milk. Pero kahit anong milk na type natin ilagay, so pwede naman. So, ito habang mainit pa mga katipid tips, pwede nyo po yung paghiwa-hiwalayin para hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal-tanggal. Medyo iangat-angat nyo na yung iba. At ngayon, bigyan ko naman kayo ng idea sa mga pinakang packaging po natin. Okay, so unang lagyan po natin, pwede natin niyang ilagay sa plastic. Bali, ang brand po nito ay Durafloss at may size na 4x6. Makakapaglagay po tayo lang ng 5 pieces. Pwede tayong gumamit ng ganitong pang-seal, kaya lang talagang mabilisan lang itong mga katipid tips kasi baka dumikil. Gagawin natin dito is on-off. Kapag uminit na, i-off na natin. So, dito sa ating turones de mani, kailangan isisil po natin to ng ayos para mas mahaba po yung pinakang shelf life. Kasi kahit up to 1 month is pwede po ito basta nakasil po ng ayos. Ito yung ating clay with sesame seed with milk. Bukod po dito, ang pwede pa po nating gawain, pwede po natin itong ilagay sa mga microwave bubble top. Pwede rin po natin itong ilagay sa mga garapon. Pwede rin sa mga box. Kung talagang gagawin natin siyang business, hahanapan na lamang natin siya ng magandang packaging. So, ganito naman po yung itsura kapag nakatab. Bali, tig 18 pieces po ang laman po nito sa 500 ml na tab. So, ayan, finally, natapos na rin po tayo dito sa ating turones de mani. Depende mga nasa packaging po natin. Ayan, pangmasa itong mga katipid tips. Pwede natin itong i-alok sa mga tindahan or kung meron po tayong mga sari-sari store, pwede po natin itong gawain. Pwede rin po natin itong ibenta ng 4 tab at napakaganda mga katipid tips kapag naka 4 tab na siya. Para bang ang social na siya. Tapos, pag winali po natin yan, at saka ang lutong nito mga katipid tips, buong-buo yung loob. Tsaka malutong talaga ito mga katipid tips. Ang sarap din siya kapag isinasawsaw sa milk. Yung pinakantamis po nito is sakto po lamang. Kahit naglagay tayo ng asukal sa loob is hindi naman po siya ganun katamis. Ang nagbibigay na po ng tamis dito is yung nasa labas, yung pinakang sugar po natin. Tapos, ayan, nakakapagpadagdag talaga ng flavor kapag nilagay na po natin sa powdered milk. Ang sarap din gawing turon yung mani. Basta masarap po yung pagkakasangag, yung tamang-tama ang luto, di ba? So, talagang malutong siya. Basta maisisilang po natin to ng ayos, so hahaba po ang shelf life nito pong ating turones de mani. So, ngayon, magkano nga po ba ang magiging puhunan kada isang piraso po ng turones de mani? Bibigyan ko po kayo ng idea dito kung magkano po ang bentahan per pack at bentahan po per tab. Okay? So, ngayon, mag-costing na po tayo. Marap. Yung costing na gagawin po natin, dito po yun sa lugar po namin. Magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Costing na gagawin po natin, dito lamang po yun sa flame. So, kung maglalagay tayo ng sesame seed, powdered milk, so i-additional na lamang po natin yon para hindi lamang po ganun kahaba yung pinakang video po natin. So, ngayon, umpisahan po natin sa kalahating kilo po ng mani, 55 pesos. 1 sugar, kalahating kilo, 39 pesos. So, sa lumpia wrapper natin,
then meron pa yung natira. Ang isang wrapper po ay 28 pesos pero tinuos ko na po sa 30 pesos. Kasi hindi naman natin yan masasabi na laging buo nating makukuha. Merong maaksaya dyan, mabubutas, para kasama na din po natin yan sa pinaka-costing po natin. So, tutuusin na lamang po natin sa 1 kalahati yung nagamit po natin. So, 45 pesos po sa lumpia wrapper po natin. So, sa oil po natin, madami pa po yung natira. Pwede pa po natin itong magamit. So, huwag na lamang po natin isasama yung pinakang asukal po sa ilalim para hindi po tuluyang masunog yung oil po natin. So, pwede pa siyang gamitin. Tapos, yung pinakang gas natin, isama na din po natin dito. So, sabihin na po natin na 70 pesos. At sa pinakang labor po natin, hanggang sa pagsasangag, hanggang sa pagbabalot, hanggang sa pagpapackaging po natin, sabihin na po natin na 100 pesos. So, kada kalahating kilo na idadagdag po natin, so pinakang labor po natin doon ay 100 pesos. Kaya ang total ay 309 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 127 pieces na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 2.43 po. Ang pinakang puhunan po kada isang turones di mani. Ngayon, natitipid tips, magkano po ang bentahan yung naka-repack po sa plastic. So, mayroon pong 5 nakalagay dito. So, yung 2.43 na puhunan kada isang piraso, i-times 5 po natin at ang kalalabasan po nun ay 2.15. So, sabihin na po natin na 13 pesos para sa plastic na paglalagyan po natin. Pwede rin tayo dito maglagay ng sticker. Kaya lang naubusan na ako ng sticker. Ang available kong sticker dito ay medyo malaki. Naksulat na thank you. Okay. Pwede natin ibenta ng 20 to 25 pesos. So, depende po sa atin. So, ako tutuusin ko siya ng 20 pesos. At kapag minenus po natin yung puhunan, posible po tayo tumubo ng 7 pesos po kada isang repack po nitong turones di mani. So, 127 pieces, makaka-25 na balot po tayo. At kapag itinimes po natin yan sa tubo po natin, sa kalahating kilo is tutubo po tayo ng 175 pesos. So, hindi na masama mga katipid tips kasi sa 1/2 kilo lamang po yun. Diba? So, ngayon, magkano naman po at tipid tips yung bentahan po per tab? Yung 2.43, i-times po natin sa 18 pieces na nailagay po natin dito. Ang kalalabasan po ng 43.74 yung pinakampuhunan ng turones di mani sa loob. So, i-plus na din po natin yung pinakang packaging po natin. So, mag-additional tayo ng 6 pesos sa pinakang packaging po natin dito sa tab at saka dito sa sticker na ilalagay po natin. Total na po ng puhunan dito ay 49.74. So, yung pinakang bentahan po natin, pwedeng ibenta ng 80 to 100 pesos. So, kung may kukuha sa ating reseller, pwede natin ibigay ng 80 pesos, di ba? Kung ibebenta natin ng retail, tutuusin ko siya sa 100 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 50.26 po kada isang tab. So, di ba? Kapag nag-effort tayo sa packaging, so, mas malaki yung posible po nating tubuin. Ngayon, doon sa 127 pieces na magagawa po natin, kapag itinimes po natin yun sa 18, kalalabasan po nun, makakakuha po tayo doon ng 7 tab. At kapag itinimes po natin yun sa pinakang tubo po natin, posible po tayong tumubo ng 351.82 sa kalahating kilo lamang po yun kapag nakalagay po sa tab. Ang laki talaga ng advantage kapag ang ganda ng packaging po natin sa mga produkto po natin. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. So, sa mga susunod po nating video, kita-kits po ulit tayo. Okay? Bye!